title po ng ating title po ng salita ng Diyos na kanyang ibinigay ngayong umaga. Actually, ibinigay ng Panginoon to sa akin kagabi pa. Kasi ang sabi ko pa sa aking kaibigan sa manggagawa na si Pastor Ben, ang sabi ko, ako'y bibisita lamang. Kasi nagkaroon ako ng puso na bumisita. Kasi lagi ako dito sa baba, nag-uusap kami ni Pastor Ben. Hindi ko pa nakikita yung membro niya na ganito, na hindi sa isang malaking pagtitipon tulad ng anniversary. Very personal ba? Very intimate. So ito yung pagkakataon na binigay ng Panginoon. Hallelujah. Ang titulo po ng ating pag-uusapan, sa tulong ng Panginoon at sa pangungusap ng Panginoon, ako'y nagpapagamit lamang, ay ang tinatawag na true identity in Christ. Ang tunay na pagkakilanlan kay Kristo. Bago ang mga mahalagang talata, gusto kong i-highlight na ang tunay na pagkakilanlan kay Kristo ay hindi ang pagkakilanlan mo, not your identity, pero ang Diyos na nagpapakilala sa akin at sa ating lahat. Ang Diyos na nagpakilala. Kasi ang Diyos nagpakilala sa atin, naihayag ang Diyos sa atin, kasama ang mahalagang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya kung sino tayo ngayon, yun ay ang kapahayagan ng katagumpayan ng Diyos sa atin. It's not our identity. It's not your identity. It's not our identity na matagumpay, Pastor, ang ating gawain. No! Magaling kang mga awit, manunugtog. No! Mahusay kang mangaral. Champion ka sa evangelism. But the real identity is Jesus Christ. Kaya po natin nagagawa yun kasi naihayag ang totoong identity ni Kristo na nakilala mismo natin si Kristo sa pamamagitan ni Kristo at wala nang iba dito sa mundo at sa ibabaw ng Amen. No other name. No name. No name. Heavens and earth, but only through Him, the Son of the living God, Jesus Christ. Amen. Alam niyo, napakasarap panggitin yung pangalang Jesus. Amen. Sa totoo lang bilang single, nananalangin pa rin ako ng asawa. Ay ba, nananawagan ba ako sa tulong? Hindi, totoo. Kasi sabi ng Panginoon knock, see? Kaya ngayon, I'm just 52 years old. Kakayanan pa rin naman akong mag-work. Diba? So, kung sino ibibigay ng Panginoon, kung yun naman ay pwede pang magkaanak, kung magkaanak kami, why not? Sabi nga nila, Pastor, ba't ayaw mo mag-asawa? Walang may iwang lahi mo. Sabi ko, kung yung nakaraan kong lahi, okay lang hindi ako mag-asawa. Pero ngayon, itong lahi ko na ito, ang identity na inihagit ko sa akin, okay lang. Kasi alam ko na magbibigay ang Diyos sa akin ng partner na naglilingkod din sa Panginoon. At kung ako man ay maunang wala, alam ko rin naman at dadalhin niya ang aming mga anak sa Panginoon. Amen. Masarap yung katupan mo sa gawain. Tulad ni Pastor Ben, ang kanyang buting asawa, si Pastora. Katuwang niya. At kahit hindi ka pastor, ikaw ay manggagawa, evangelist ka, ikaw ay simpleng member lamang. Let us see to it that our partner is our partner in Christ. Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Amen. Amen. Alam pa natin. Hallelujah. True identity in Christ. Amen. Ang atin pong mga talatang pag-aaralan na ibinigay ng Panginoon ay
nasa 2 Corinthians chapter 5. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5. Alright. Ang author ng Corinthians ay si Apostle Paul. Okay? At ang Corinto ay nasa Greece. Sa bansang Greece. Middle Eastern. Hallelujah. Actually, mayroong katuwang si Apostle Paul, Pastor, sa pagsusulat niya, lalo na itong Corinthian. Pangalan niya ay Sosthenes. So you can research on that. Hallelujah. So bakit ba sinulat ni Paul sa iglesia ng Corinto? Okay. Ang mga mahalagang puntong pag-uusapan natin mamaya. Bakit? Una, nagkakaroon na ng pagkabahagi, Pastor, mga kamanggagawa sa iglesia. At laganap na rin ang immoralidad. Yung Bible study natin kanina kay Evangelist Gideon ay may mga halagang punto na pumupunin sa mensahe ngayon. Ganun kumilos ang Diyos. Hindi siya putol-putol, kundi maliwanag, banayad, at siyang totoo. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang katotohanan at walang magpapalayad sa atin, kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ako'y pinalaya ng salita ng Diyos. Tayo'y nabuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya mananatili tayo sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ang siyang mag-iligtas sa atin. Amen. So marami ng immoralidad nalaganap ng mga panahon na yun. Hallelujah. At si Apostle Paul ay nababahala na sa mga sitwasyon na nangyayari. Hallelujah. Ganun na lamang ang kahabagan ni Apostol Pablo sa bawat churches, early churches na pinag-usapan natin dito. Marahil, pag kami naririnig tayong nagtuturo na parang gasgas na sa ating pamilya, ay isa po yung misinterpretation. Ang tunay na pag-i-interpret ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nananatilig bago at sariwa araw-araw kahit paulit-ulit. At hindi yan luma, narinig ko na yan, alam ko na yan, paulit-ulit ko na lang yan nababasa at na-encounter sa mga nagtuturo. Subalit ang layunin ng Diyos, there are new every morning. May bago sa bawat sumali. Amen. Hallelujah. So sa 2 Corinthians chapter 5, meron tayong mga puntos which is the key verses. Amen? Somehow, somewhere, kahit ako masasabi ko talagang alam mo na to. Pero may makakapigil ba sa Panginoon kung ang itinikilos ng Panginoon ay ang mensaheng kanyang nais para sa lahat? Wala. Pag ikaw lang ang magaling, sana all. Diba? Subalit, sa pangungusap ng Panginoon, dinidirect tayo doon sa mga mahalagang salita niya upang muli tayong ma-refresh. Muli nating mapukaw ang ating mga sarili kung ano tayo sa salita ng Diyos at kung ano tayo sa Diyos. Amen. So our key verses, kaya kung sino ba na ni Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang dating bagay, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila yung pawang naging magabago. Do you believe that you are a new creation? Amen. Yes, of course. Ito,
matagal na. May 30 years, 35, 40 years. Diba? Sabihin natin yan that we are a new creation. Subalit, hallelujah. Ano ba ang new creation? New creation is your new identity. Your spiritual birth. Amen? At kung totoo kang ipinanganak sa Espiritu ng Diyos at mananahan ng Espiritu ng Diyos, mapalad tayo. Pero wala na dito sa mga bukuan. Nandoon na sa sabuman. Nandoon na saan? Diba? Marami na. Tingnan niyo ang kahalagahan ng mensahe. It reminds us that until now, yung ating certificate, spiritual certificate, hallelujah, yung ating spiritual certificate, identity, that we are a new creation, ay merong proof. Ano yung proof na yun? Nandyan ka sa upuan na yan. At ayaw mo nang umuwi kung gusto lang. Ayaw mo nang umuwi dahil ang gusto mo na lang ay manatili sa Diyos. Amen. Sa totoo lang ako, kung tatapusin ang Diyos sa buhay ko, gusto ko nandito ako. Isa na ba? At hindi gagamitin ang mga mamuri ng sakuna o sigatya. Gusto ko naglinintod ako sa Diyos. Amen. Sapagkat doon lang nananatili ang identity mo kay Kristo. Kapag ikaw ay tapat hanggang ngayon sa Kristo. Hanggang sa mga segundo ito. Hanggang sa minuto ito. Hanggang sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Hindi yan mawawala. Hindi mawawala. Alam niyo ba that there are 3,000 to 8,000 promises of God from cover to cover Old and New Testament? May tao bang nakakapangako ng ito sa kantas ng Diyos lang? At ang pangako ng Diyos ay hindi mababago, hindi nagmamali, at hindi nagpapago. Ang ipinangako niya kaligtasan sa akin at sa ating lahat. Ang ipinangako niya na kabutihan ng lahat ng bagay na nanggagaling sa kaibuturan ng puso ng Diyos ay nararanasan natin ito. May mas mahalaga pa ba sa pagkain? May mas mahalaga pa ba sa pera? Kung ikaw ay hindi makakatamo ng kaligtasan at ang ginagawa mo ngayon ay hindi matatranslate to eternity, wala. Subalit ang lahat ng dinadanas nating struggle, kapighatian, kasi ang pagtawag sa atin ni Kristo ay hindi lang sa sarap ng buhay. Kasi ang tunay na sarap ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi ang buhay na yun sa mundo. Hallelujah. Mapalad tayo at palakpakan natin ang Diyos. Nananatili ang identity natin ni Kristo. Nananatili. Hallelujah. So that is in verse 17. Punta tayo sa verse 18. Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinagkasundo tayo sa Kanya rin at sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Ang ministeryo ng pagkakasundo ay hindi natin gawa. Ministeryo ng Diyos sa atin. Ipinagkasundo tayo kay Kristo upang masungtungan natin ang bagong buhay na tayo ay bagong-bago sa Panginoon at hindi nasaganang atin. Amen. Ang Diyos ang nakipagkasundo sa atin. Naging kasalanan si Kristo, ipinako sa krus na bayubay sa krus. Hindi dahil sa kung sino. Dahil yun sa kabutihan ng Diyos. At dahil sa wagas na pag-ibig ng Diyos that is written in John 3:16, that may sound very ordinary at paulit-ulit, no. That is the heart of the Bible. Hallelujah. Ministeryo ng pagkakasundo.
bumaba ang Diyos, nakipagkasundo ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus at kinagtagpo tayo ng Panginoon. Kinatagpo tayo ng Panginoon. Hallelujah. At nang nasumpuan at natagpuan natin ang Panginoon, ito ay biyaya at libreng regalong ibinigay sa atin. And I hope nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi pinag-uusapan dito ang antas ng pagtuturo o ang galing na nagtuturo, kundi pinakikinggan mo ano ba ang sinasabi ng Diyos sa mga sandaling ito. Huwag ako, sapagkat ako'y nagpapailalim at nagpapasako sa mismong ikinikilos ng Diyos. May kakayanan ba ang katulad ko na magsalita ng mga bagay na to? Kung hindi dahil sa mga makalangit na ikinikilos ng Diyos, lahat tayo ay binibigyan ng ganong kakayanan upang magampanan mo ang sinasabing ikaw ay bagong nilalang. Marami tayong iniisip, bakit ang ating mga kapatid ay hindi nagbabago? Si Pastor, di ako naniniwala, bakit pa rin yan? Nag-iisip pa rin yan. Sabi ng Panginoon, ihayag mo sa kapwa. Well, hindi ako nahihiya, ihayag sa inyo. Dumadating yun. Naririnig ba ninyo ako? Dumadating yun. Pero, dahil kilala ko ang identity na nahayag si Kristo sa akin, alam kong ang kilos ng diablo ay bumubulong upang ako ay pabagsakin. Pero no, hindi sa ating lahat applicable to. Hindi tayo mapapabagsak kung tayo mismo kilala natin ang sarili natin sa Panginoon. Ang Kristo na naghayag sa buhay natin. Amen. Naghahanap ka, gusto mo mabago yung ibang tao. Bakit si Sister Marites pa rin, Marisol pa? If you wanna be, if you want change, be that change. Gusto mo pala na magbabago, hindi simulan mo sa sarili mo. Kung lahat tayo, sinimulan natin sa sarili natin, lahat tayo nagbago sa Panginoon. Diba? Hindi yung buhay na may buhay, pinag-usapan. Diba? Aanuhin mo ang lahat ng bagay sa mundo. Ang sabi nga, actually, ito talaga, Pastor, ang pinangahawakan ko. It's okay to commit mistakes. Pero it's not okay to commit mistakes. Pero kung ang mga pagkakamali will make you humble in Jesus Christ. And that is the beautiful thing that you can do. Amen. Kesa naman, nagtapos ka ng matataas na pag-aaral, mayaman ka sa mundong ibabaw, kung ikaw naman ay naging hambog sa mga bagay na ito. Kaya yung mga kaloob, pagtuturo, music, kung hindi din lang yan magdadala sa iyo sa paanan ng Diyos bilang ikaw ay lumuluhod sa Diyos, be humble o being humble, ay wala yan. Tandaan natin, ang Diyos nakatingin sa puso natin. Yung mga galing natin na yan, pinagkaloob ng Diyos yan. Pero ang mga bagay na yan, ibibigay natin sa Diyos yan ng puro, ng wagas, na hindi nakikita ang ating mga sarili sa entablado. Bigets ka natin? Amen. Sa totoo lang, mahirap ang buhay naming mga pastor, evangelist, mga naghahayag ng salita ng Diyos. Kasi meron tayong tinatawag na office in the ministry. Ang audience namin, hindi po kayo, langit mismo. Ang Diyos ay nakatunghay sa kanyang lingkod sa bawat salitang kanyang bibitawan. Dahil walang ibang pupuntahan ang hintuturong ito, kundi babalik sa nagtuturo ayon sa kanyang pamumuhay. Kuha po natin. Amen. Ganon din po sa lahat. Magaling ka sa sarili mo, mind of your failure. Itong hintuturo na to, pakatunan ko sa iyo.
Hallelujah. Walang makakaligtas sa mata ng Diyos. Amen. Subalit sapat ang biyaya ng Diyos na nagpapatawad. Oo, nag-iisip ako ng masama. Pastor. Yan yung mga bulong ng kaaway. Pero dahil pinikilala ko ang katayuan ko sa Kristo nagpaayaw sa akin, ang katagumpayan ay mula sa akin at ay Kristo. Amen. Punta po tayo sa verse 19. Sa makatubig bagay ng Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi inilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkasundo. Si Kristo naging kasalanan siya, di ba? On behalf of us. Totoo lang, wala naman na tayo dapat kung hindi talaga sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hallelujah. At ang pagkikipagkasundo ng Diyos sa atin ay ang tanging pagkakasundo na dapat natin kilalanin habang tayo nabubuhay. Sapagkat dahil sa pagkakasundo ng Diyos sa atin, pinagkasundo tayo, reconcile, reunite, ay nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at ating kaligtasan. Amen. Amen. So fast forward tayo sa verse 20. Hallelujah. Kami nga ay mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamandig ang Diyos. Sa pamamagitan namin kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Walang ibang pangalan katulad ng sinabi ko kanina na makikipagkasundo sa atin sa Diyos at sa tao, kundi sa pangalan ni Kristo. Amen. Sarado, kandidato. Diba, sabi ng Katoliko, ako ay sarado, kandidato. Sa ating mga mananampalatay kay Kristo, sarado, kandidato tayo sa pangalan ni Kristo. Wala nang iba. Amen. Wala nang iba. At wala nang iba. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. You see, we are the ambassador of Christ. Amen? Amen. Kung ano yung regalong natanggap natin at ibinahagi sa atin. Actually, ang ibinahagi sa atin, nakasulat yan, Pastor, Evangelist. Bahagya lamang ang binigay sa atin ng Panginoon. Bahagya lamang. Ang talatang yun ay nag-i-interpret ng kaalaman na hindi hihigit sa Diyos. Sapagkat walang hihigit sa Diyos. Amen. Ang kaalaman na ibinigay sa akin ay espesyal. Ang kaalaman na ibinigay sa atin, lahat ay espesyal. Amen. Balit ang karunungan ng Diyos ay tanging karunungan ng Diyos. Amen. Kaya kung tatanggapin natin ang karunungan ng Diyos, hindi talaga tayo mawawala, Pastor. Pero kung mananahan tayo sa kaalaman natin sa mundo, mawawala talaga tayo. God's plan is not our plan. Amen. Okay? Nung itinatag ang iglesyang ito sa ngalan ni Kristo Jesus, sa pamuno ng inyong mahal na lingkod, Pastor Ben, at sa lahat ng manggagawa dito, ito ang dakilang plano ng Diyos. Hanggang sa ngayon, imagine niyo, 35 years old. Oh, tagal na, di ba? Kung sa baby yun, ilang taon na yun? 40 plus? Can you imagine that? Subalit, sa panahon ng Panginoon, isang kisap na mata lang yan sa Panginoon. Isang kisap mata lang yan sa Panginoon. Subalit, ang purpose ng Panginoon ay nananatili mula noon hanggang ngayon. May nag-backslide.
May nagtampo kay pastor. May nagalit kay pastor. Siniraan si pastor. Nagsira-sira ang lahat. Pero ang Kristo na nagtatag nito, nandito pa ngayon hanggang ngayon. Amen. Kaya nananatili ang gawain nito. Amen. Hindi ang di pagkakaisa, minsan pag may meeting, diba? Ito maganda, ito hindi maganda. Pagkakabaha-bahagi. Subalit pinagkuugnay-ugnay tayo ng Panginoon dahil ang Panginoon ang sentro ng bahay sa Kristo. Amen. Hallelujah. And let's go to verse 21. Siyang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanyang katwiran ng Diyos. Ano ba ang tunay na katwiran ng Diyos? Magkakaroon lang ng katwiran ng Diyos sa buhay ng isang tao kung ikaw, ako, ay hindi lang basta kinilala ang Diyos, kundi unang-una, dapat kinikilala natin kung sino tayo sa Panginoon. Amen. Mula sa karumihan, mula sa buhay kong immoral, kinilala ko ang karumihan ko, nagpakilala ang Diyos sa akin, inangkin ko ang lahat ng bagay, ang kakayanan na galing sa Diyos, at narito tayo ngayon. Amen? Yan ang kahalagahan ng pagiging bagong nilalang. Amen. Kasi maraming nagsasabi, ako'y bagong nilalang na, pinag-pray ganon. No. Ang proseso, the process is painful. The process is crucial. Masalimuot. Subalit, ang proseso ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, ay siyang mananatili mula noon hanggang ngayon, sapagkat ang lahat ng bagay ay nakatala sa Book of Life. Nakatala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. At ang pangalan mong nakatala sa aklat ng buhay ay ang siyang sinimulan ng Panginoon dahil sa iyo at dahil ikaw ay kinilala mong ikaw ay bagong nilalang. Hindi yan hindi yan word lang, ay bagong nilalang na ako, born again na ako. No. Meron tayong dapat mga aspektong kinikilala. Una sa paanan ng Diyos at sa tanging Diyos lang. Hallelujah. Palakpakan natin ang taas. Sa tulong ng Panginoon, naway nabigyan ko kayo ng inspirasyon, nabigyan ko kayo sa tulong ng Panginoon ng mensahe na galing sa Panginoon at ako'y ginamit lamang upang magpatuloy tayo sa Panginoon. Ipagpanalangin niyo ang mga lingkod ng Panginoon, ang mga pastor. Love and pray for your pastor, the head pastor of this church, mga manggagawa, evangelist, teacher, tagapagturo, worship leader, musician. Dapat nagkakaisa tayo kasi pinagkasundo tayo ni Kristo sa pamamagitan ni Kristo. At ang gawain na ito ay pag-aari ng Kristo. Huwag na po kayong mag-isip sa akin ng anumang bagay. Ipanalangin po ninyo si Pastor. Inihiling ko po na samahan din ninyo ako sa panalangin kung maiisip niyo ako na ang pastor na nagsasalita ay na yung poging-pogi na kay Kristo. Hindi na ganda-gandaan. Maalala nyo, minsan isang araw, isama ko naman ito si pastor sa panalangin sapagkat ang kalakasan mo ay sa panalangin ay sa Diyos. Amen. Hindi dito. Wala. Walang-wala. Amen? Amen. So bago ako magwakas, gusto kong pasalamatan ang Kristo nagpahayag sa akin. Gusto kong pasalamatan sa akin. Hindi na pag-ibig. Amen.
ibigay niyo sa Diyos yan. Amen. Ito yung sinasabi sa Biblia na natin musimpang sa Lord God. So, kasi, parang ang lahat ngayon ay bagaan. Kung bakit ako umiiyak ay dahil sa tuwa na inalala ako ng Diyos. Na isinulat ng Diyos ang pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Wala nang higit. O nagugutom tayo. Kailangan natin ng pera. Pero hindi nagkukulang ang Diyos. Amen. Hindi nagkukulang ang Diyos. At ang dalangin ko, bilang naglilingkod sa Panginoon, pagpalain kayong lahat mula sa namumuno hanggang sa pinakabatang miyembro ng Iglesia ng Diyos. Na hindi lang magkaroon ng ganitong space, Pastor, kundi a much bigger space. Amen. At kung kapit lang sa Panginoon. Amen. Sa totoo lang, marami pa rin akong narinig baklayan. Lalo na yung mga kaibigan ko dati na gusto kong balikan upang mangaral ng salita ng Diyos. Kaya pumunta dito, banal ka eh. Bakla ka naman, hindi kayo na nagbago. Masakit po yun. Pero, maliwanag ang Kristo sa buhay. Amen. 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 Maraming salamat po. Sa inyo lahat. Pagka nagkasalbungan po tayo dito sa Mamulo, nagpatihan po tayo. Okay. At hanggang dito na lang po. Salamat sa banal na Espiritu. Ang Diyos na aking pagbibinuran. Ako po yung dating gandang-ganda. Ngayon po yung pogi na. Amen. Si Kristo, mahal ko kayo lahat. Ay ba mga pare, parang natibulong na tayo. Maraming salamat po. Iniiwan ko po ang banal na pulpitong ito na may kagalakan, na may pagmamahal, sapagkat ang Diyos ang aking kagalakan, ang Diyos ang pinagmumulan ng pagmamahal na nanggaling sa puso. Amen. Amen. Mabuhay po tayong lahat. Amen. Diyos, tayo po